Ang labis na pagkahumaling sa isang tao, kung minsan ay nagtutulak sa isang obsesyon na maaaring humantong sa mga nakakatakot na pangyayari. Madalas ang pakiramdam ng pagkasakal sa relasyon ang dahilan upang maghiwalay ang dalawang taong nagmamahalan. Ngunit sa mga pagkakataong ito, may mga taong hindi marunong tumanggap ng kasawian. Nagsimula ang kwento ni Samantha Lopez at Chris Cooper nang magtagpo sa isang event noong 2012. Si Samantha, 26 anyos, ay bagong lipat sa bayan at isang empleyado ng isang bangko. Si Chris naman, 28 anyos, ay galing sa isang kilalang pamilya sa kanilang lugar. Nakita ni Samantha si Chris sa isang mataong party at tila huminto ang oras nang magtama ang kanilang mga mata. Nagpakilala si Chris at nagkausap sila tungkol sa finances, paglalakbay at mga hilig nila sa buhay. Naging magaan ang kanilang usapan at nagtuloy ang gabi sa kanilang paglalakad sa hardin at dito unti-unting umusbong ang pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong naging malapit sina Samantha at Chris. Magkasama silang dumadalo sa mga art event, nagde-date sa mamahaling restaurants at bumibisita sa coastal house ng pamilya ni Chris. Naging maganda ang simula ng kanilang pagsasama, ngunit habang tumatagal ang kanilang relasyon, napansin ng mga kaibigan ni Samantha na tila may nagbago sa kanya. Dati siyang independent at nakafocus sa trabaho pero ngayon palagi na lang niyang chinecheck ang cellphone para sa mensahe ni Chris at nagiging aligaga kapag hindi siya nakakapag-reply agad. Minsan kinulit pa niya ang kaibigan ni Chris at nagtanong tungkol sa mga dating naging karelasyon nito. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, nagsimulang masakal si Chris sa labis na paghingi ni Samantha ng atensyon at security. Sa simula natuwa siya sa labis na atensyon na itinutuon sa kanya ng kasintahan, pero kalaunan tila naging burden na ito para sa kanya. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon at halos nakatira na si Samantha sa penthouse ni Chris dahil sa madalas nitong pagpunta roon noong mga sumunod na buwan. Ang mga magulang ni Chris ay may iba't ibang opinyon tungkol kay Samantha. Ang kanyang amang si Reynald ay natutuwa sa talino ni Samantha, habang ang kanyang kapatid na si Audrey ay naaaliw sa kanyang masayahing personalidad. Ngunit ang ina ni Chris na si Evelyn ay may agam-agam kay Samantha. Pakiramdam niya ay hindi angkop si Samantha para sa kanilang pamilya. Sa kabila ng mga pagdududa, patuloy ang relasyon ni Samantha at Chris. Walang kamalay-malay sa mga susunod na mangyayari na magdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang mga problema sa relasyon ni Samantha at Chris. Ang dating masayang pagsasama ay nagiging masakit at nakakasakal para kay Chris. Si Samantha na noon ay masayahin at maalalahanin, ngayon ay tila nakadepende na ang buong oras at mundo kay Chris. Isang malaking away ang nangyari sa 8 buwan ng kanilang relasyon. Kailangan ni Chris na magpunta sa New York para sa trabaho. Hindi ito nagustuhan ni Samantha at nagpumilit itong sumama. Kahit pa sinabi ni Chris na yon ay isang importanteng business trip na kailangan niyang puntahan ng mag-isa. Nagalit si Samantha at sinabing si Chris ay naghahanap lang ng ibang babae. Sa sobrang galit, binasag niya ang ilang mga dekorasyon sa apartment ni Chris at ito ang naging simbolo ng pagkasira ng kanilang relasyon. Sa takot, tumuloy si Chris sa apartment ng kapatid niyang si Audrey. Habang kausap niyang kapatid ay unti-unti niyang naisip na baka tama na ngang tapusin ang kanilang relasyon. Magkaganon man, pagkalipas ng ilang araw ay patuloy niyang sinisikap na ayusin pa ito. Umaasang magbabago ang takbo ng lahat. Pagbalik niya mula New York, laking gulat niya nang makita niyang binago ni Samantha ang dekorasyon ng kanyang apartment. Para kay Chris, ito ay tila pag-invade ng babae sa kanyang personal space. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong nagiging erratic ang pag-uugali ni Samantha.
Madalas siyang sumusulpot sa opisina ni Chris, nagmamasid sa mga babaeng kasama niya. Hinihingi rin niya ang access sa kanyang email at social media, ngunit nang tumanggi si Chris, naging malamig at tahimik si Samantha ng ilang araw. Unti-unting napapansin ng mga kaibigan at pamilya ni Chris ang pagbabago sa kanya. Dati masayahin at outgoing siya, ngayon ay tahimik at parang palaging balisa. Madalas na rin niyang kinakansela ang mga plano kasama ang mga kaibigan para makasama lang si Samantha. Dumating ang sukdulan sa kanilang problema sa Highland Park Summer Festival. Nahuli ng pagdating si Chris dahil sa trabaho at nadatnan niyang kausap ni Samantha ang kaibigan niyang si Harold. Nang makita siya ni Samantha, nagbago ang demeanor nito at tila galit ngunit nagpipigil sa publiko. Sa kanilang pag-uwi, lumabas ang galit ni Samantha. Inakusahan siya ni Samantha na ginagawang excuse ang trabaho para lang makipagkita sa ibang babae at dito niya nagawang sampalin si Chris. Dahil sa sampal na yon, nagising si Chris sa katotohanan. Napagtanto niya na ang babaeng minahal niya ay parang ibang tao na ngayon. Naisip niya na kailangan na niyang wakasan ang relasyon nila kahit gaano pa kahirap. Nagdesisyon siyang makipaghiwalay kay Samantha sa isang pampublikong lugar para maiwasan ang gulo. Pumili siya ng isang maliit na cafe kung saan sila unang nag-date. Nang magkita sila, maingat niyang ipinaliwanag na hindi na maganda ang relasyon nila at kailangan na nilang maghiwalay. Sa una, tahimik lang sa pakikinig si Samantha. Bahagyang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nang maglaon ay unti-unti siyang sumabog sa galit at sinabi kay Chris na pagsisisihan nito ang kanyang pakikipaghiwalay. Dahil sa iskandalo ay nagkatinginan ang mga tao sa cafe at dahil hindi na matiis ni Chris ang kahihiyan ay tumayo ito at sinabing, "Ito ang dahilan kung bakit kailangan nang matapos ito, Samantha. Paalam." Iniwan niya si Samantha na nasa estado ng matinding emosyon. Pagkatapos ng hiwalayan, ramdam ni Chris ang ginhawa. Nagpalit siya ng mga kandado sa apartment, iniwasan na makasalamuha si Samantha sa kahit na anong paraan at nagsimulang bumalik sa dating masayahin niyang buhay. Pero may natitirang takot sa kanyang isipan. Ang huling tingin ni Samantha sa kanya ay hindi tingin ng pagkalungkot, kundi tingin ng malamig at nakakatakot na galit. Walang kaalam-alam si Chris na ang breakup nila ni Samantha ay simula ng isang bangungot na hindi lamang siyang magiging biktima, kundi sangkot ang kanyang buong pamilya. Matapos ang kanilang hiwalayan, tila gumuho ang mundo ni Samantha. Ang buhay na pinangarap niya kasama si Chris. Para kay Samantha, hindi lang ito simpleng paghihiwalay. Para sa kanya, ito ay isang matinding pagtataksil. Ilang araw siyang nagkulong sa kanyang apartment, umiiyak at kinikimkim ang matinding galit. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Chris sa pamamagitan ng tawag, text at email, ngunit hindi siya pinapansin ng lalaking dating minahal siya ng sobra. Habang lumilipas ang mga araw, ang lungkot ni Samantha ay napalitan ng mas malalim na galit. Pinaniwala niya ang sarili na kailangan lang makita ni Chris ang katotohanan na mahal pa rin siya nito at babalik ito sa piling niya. Sinimulan ni Samantha na sundan ang mga galaw ni Chris, nag-aabang sa labas ng kanyang apartment at sinusubaybayan siya kahit saan. Nang makita niya si Chris na masaya kasamang mga kaibigan sa isang restaurant, mas lalo siyang nagalit. Hindi niya matanggap na masaya si Chris kahit wala na siya sa piling nito. Dahil sa obsesyon, naapektuhan na rin ang trabaho ni Samantha. Napapansin na ng boss niya ang pagbabago sa kanya kaya't pinayuhan siyang magpahinga. Ngunit para kay Samantha, ang nangyayaring ito sa kanya ay epekto ng pag-abandona sa kanya ni Chris. Sinubukan niya makipag-date sa iba sa tulong ng mga kaibigan, ngunit bawat lalaking nakikilala niya ay ikinukumpara niya kay Chris. Dahilan kung bakit nagiging kasawian ang lahat ng kanyang pagtatangkang ibaling sa ibang lalaki ang atensyon. Hindi naglaon, umusbong sa isip ni Samantha
ang paniniwala na ang pamilya ang punot dulo ng kanilang hiwalayan at kung mawawala ang kanilang impluwensya sa kanya ay kusang babalik si Chris sa kanilang relasyon. Nagsimula siyang mag-research tungkol sa pamilya Cooper at ginawa ang apartment niya bilang war room. Pinuno niya ng mga litrato, notes at plano ang dingding ng kanyang kwarto. Sa kanyang pagsasaliksik, nakita niya ang anunsyo ng paparating na Cooper Family Gathering, isang taunang pagtitipon ng pamilya Cooper. Doon na nagsimulang mabuo ang plano ni Samantha. Nag-apply siya sa catering company na maghahatid ng pagkain para sa okasyon gamit ang ibang pangalan at peking credentials. Sa ganitong paraan, makakapasok siya sa bahay ng mga Cooper nang hindi napapansin. Nag-imbak siya ng mga gamit para sa kanyang plano. Gasolina at mga bagay na magpapabilis sa pagkalat ng apoy. Inimbak niya ito sa kanyang sasakyan na nakapark malapit sa venue ng gathering. Isang araw bago ang pagtitipon, sinuri niyang mabuti ang lugar. Tiningnan ang mga pasukan, labasan at iba pang mga detalye. Sa mismong araw ng pagtitipon, dumating si Samantha kasama ang ibang staff. Habang nag-aayos, lihim niyang inilagay ang mga container ng gasolina sa mga sulok ng bahay. Habang pinagmamasdan ang kasiyahan, tumatakbo sa isip ni Samantha na sa dulo ng planong ito, kung ang pamilya ni Chris ay tuluyang mawawala ay siya lamang ang maaaring maging takbuhan ni Chris at ito ang magiging pagkakataon niya upang manumbalik ang tila na walang pagtingin sa kanya ng binata. Sa kasagsagan ng kasiyahan ng pagtitipon ng Cooper family, napuno ng tawanan at halakhakan ang kanilang bahay. Si Samantha naka-uniform pa bilang catering staff at pinilit na hindi mapansin ng pamilya sa pamamagitan ng pananatili ng kanyang distansya. Nag-abang ng tamang sandali si Samantha para isakatuparan ang kanyang plano. Nakita niya si Chris na masayang nakikipag-usap sa mga pinsan at sa halip na magdalawang isip, lalo lang tumibay ang kanyang determinasyon. Dahan-dahang nagtungo si Samantha sa east wing ng malaking bahay kung saan niya itinago ang mga gamit para sa kanyang plano. Nagbihis siya, naglagay ng guantes at nagsuot ng sombrero. Bago niya tuluyang isagawa ang binabalak, ay nagpadala ito ng mensahe kay Chris na nais niyang makipagkita. Nakiusap siya sa binata na hintayin siya sa isang cafe para sa huling closure at para umano makamove on na siya sa kanyang buhay. Nakita nito na binasa ni Chris ang text message at bagamat halata ang pag-aalinlangan sa mukha ni Chris ay lumabas din ito mula sa party. Ilang saglit pa at nagtungo ito sa garahe upang kunin ang sasakyan. Nang makasigurong nakaalis na si Chris ay doon na isinakatuparan ni Samantha ang isa pang bahagi ng kanyang plano. Ilang saglit pa ay naamoy ng ilan sa mga bisita ang usok na hindi naman nila pinansin noong una dahil inakalang nagmumula lamang ito sa fire pit hanggang sa tuluyang lumakas ang apoy. Nagsimula nang magpanic ang lahat. Ang masayang pagtitipon ay nauwi sa takot at kaguluhan. Si Reynald na alerto ang unang nakatukla sa sunog at bilang mabilis na tugon ay binuksan nito ang malawak na back door upang magsilbing daan ng mga bisita palabas ng bahay. Kahit pa mabilis na kumalat ang apoy ay unti-unti namang nakalabas ang mga bisita at ang pamilya ni Chris na tumawag naman agad ng mga bumbero para sumaklolo. Habang nagsisidatingan ng mga bumbero, patuloy na naglalagablab ang apoy. Nang matapos ang sunog, makikita ang tindi ng pinsala. Ang dating magarang bahay ay kinain ng apoy ng galit ng babaeng dati ring pinatuloy at pinaunlakan sa bahay na iyon ng pamilya. Humagulgol ang mag-anak lalo na ang pamilya ni Chris dahil na rin sa pagkasira ng kanilang property na matagal nilang ipinundar at pinagpaguran. Gayunpaman, isang malaking ginhawa pa rin na walang sino man ang nawala bagamat may ilan sa pamilya ang nagtamo ng matinding galos dahil sa insidente. Nang papasikat na ang araw sa Highland Park, nagkaroon ng mas malinaw na larawan ang trahedyang naganap.
Marami ang nagtataka kung paano mabilis na kumalat ang apoy dahil sa isang modernong bahay na may safety features. Mabilis na sinimula ng Highland Park Police ang investigasyon. Madali nilang natuklasan na sinadya ang sunog. May natagpo ang mga bakas ng gasolina sa iba't ibang bahagi ng bahay. Nag-interview ang mga investigador ng mga nakaligtas upang malaman ang mga pangyayari ng gabing yun. Unti-unting binubuo ang kwento ng trahedya. Maraming mga bisitang nakapansin ng isang hindi pamilyar na server na may kayumangging buhok na may kahina-hinalang asta ng gabing yun. Nagkaroon ng breakthrough nang mapansin ng isa sa mga catering staff na ang records ay hindi tumutugma sa isa sa mga taong nagtatrabaho sa event. Naging malinaw sa mga pulis na may taong nakapasok sa party gamit ang pekeng pagkakakilanlan. Habang umiiral ang investigasyon, natuklasan ang tungkol sa dating relasyon ni Chris. Ang mga kaibigan at pamilya ni Chris ay nagbahagi ng kwento tungkol sa isang possessive na ex-girlfriend sa katauhan ni Samantha. Nang ipakita sa ilang testigo ang larawan ni Samantha Lopez, kinilala nila ito bilang ang babaeng nakita nila sa party na may kahina-hinalang kilos. Si Chris na nagitla sa natuklasan ay hindi rin makapaniwala at nagpahayag siya ng testimonya sa kung paano siya pinapunta ni Samantha sa isang restaurant noong gabing yun bago magsimula ang sunog, bagamat hindi rin naman siya nito sinipot ng gabing yun. Isang manhunt ang inilunsad para kay Samantha Lopez. Pinuntahan siya ng mga otoridad sa kanyang tinutuluyan ngunit hindi na siya naabutan doon bagamat nakita sa loob ng apartment ang ilang mga ebidensya ukol sa isinagawa nitong plano. Siya ang naging pangunahing suspect sa nangyaring insidente. Natagpuan ang kotse ni Samantha sa isang bus station na ilang bayan ang layo, na nagpapakita na tumakas siya kaagad pagkatapos ng sunog. Sinuri ang bus manifests at taxi records pero tila naglaho si Samantha na parang bula. Pinaimbestigahan ng mga pulis ang kanyang mga kaibigan at kakilala. Iniisip na baka may tumulong sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan, isang motel clerk sa maliit na bayan sa Oregon ang nakakita kay Samantha dahil sa wanted poster. Hinuli siya ng lokal na pulisya ng walang kaguluhan at natagpuan ang mga pekeng ID na ginagamit nito sa pagtatago. Sa paglilitis, isiniwalat ang lahat ng detalye ng relasyon ni Samantha kay Chris at ang kanyang pagkahulog sa obsesyon. Kahit na sinubukan ng abogado niya na gamitin ang argumento ng diminished capacity, napatunayang guilty si Samantha sa lahat ng kasong isinampa sa kanya. Sa paghatol, binigyan siya ng hukom ng kabuang 20 taon ng pagkakabilanggo sa kasong arson, damage to properties at serious physical injuries na isinampa laban sa kanya. Habang ipinapataw ang parusa kay Samantha, ay naging malamig si Chris na nasa kabilang panig ng courtroom. Sa huli ay hindi nakitaan ng pagsisisi si Samantha sa kanyang ginawa at tila sinisisi nito ang nangyari kay Chris at sa kanyang pamilya hanggang sa huli. Dinala siya sa isang correctional na 2 milyang layo mula sa Highland Parks upang pagsilbihan ang kanyang sentensya. Sa huli nakulong si Samantha at nakalaya si Chris sa isang babaeng na puno ng galit at obsesyon sa kanya na nagtulak upang idamay nito maging ang mga inosenteng tao. Nagpatuloy ang pamilya Cooper sa kanilang buhay at nagsimulang bumangon muli sa tulong ng kanilang mga kamag-anak. Samantalang si Samantha ay kasalukuyang nasa piitan, nagmumuni-muni sa kanyang ginawang mga kasalanan. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog
Bizarre Story Archives.